Madalas mo itong maririnig kung tawagin nila ang Papua New Guinea the land of the unexpected. Katulad ngayon, mahigit isang araw nang walang tubig sa buong Port Moresby. At ang aming mga pinagkainan at pinag-inuman hindi mahugasan. Wala kasing dumadaloy na tubig sa mga gripo. Mabuti na lang at mayroon kaming tangke ng tubig na gamit sa pang-apula ng apoy kapag may sunog. Kaya lang medyo marami ito. Maunawain din ang kumpanya sa mga ganitong pagkakataon. Kung mapapansin ninyo, nagbigay sila ng tubig na maiinom at iniwan nila ito sa bawat pinto ng kwarto ng mga manager. May mga manager na bumibili ng sarili nilang tubig kaya mayroon silang tubig na maiinom bukod pa sa ibinigay sa kanila. Sa mga ganitong pagkakataon, maaasahan din ang tubig na gagamitin sana sa pang-apula ng apoy kapag may sakuna. At dito namin kinukuha ang tubig na iyon. At dahil nga sa hindi ito madalas magamit, madumi at may kulay ang tubig na lumalabas dito. Hindi rin namin inuubos ang laman dahil baka kailanganin ito sa oras na magkaroon ng sunog. Ito ang kusina namin. Karaniwan mo itong makikitang busy sa dami ng mga nagluluto. Pero ngayon, wala ni isa. Ang dahilan, walang tubig. Ang mahinang dumadaloy na tubig na nakikita nyo rito ay hindi nagmula sa tangke. Ito ay mga residual na tubig na nanggagaling lamang sa mga tubo. Kumbaga, may stock na tubig na dumaloy sa mga tubo. Maya-maya mawawala rin iyan. Dumako naman tayo sa aming laundry area. Katulad sa loob, wala ring tubig dito. Kaya naman, walang mga naglalaba. Tahimik ang mga washing machine at ang dryers. Ito na ang pinakamahabang krisis sa tubig na naranasan ko rito. Mahigit sa isang araw. Kadalasan noon, hanggang 12 oras lang ang itinatagal ng kawalan ng tubig. Pati ang mga halaman, natutuyo na rin. Mabuti na lamang at mayroon akong malaking water container sa aking CR. Madalas ko itong pinupuno para masiguro may tubig ako kapag nagkaroon ng water shortage. Ayon sa Water PNG, mamayang alas 6 ay babalik na ang tubig. At kung hindi pa dahil sa mga ganitong klase ng krisis, hindi natin mapagpapahalagaan ang tubig na dumadaloy sa ating mga gripo. At may 3 bagay tayong matututunan sa pagkakataong ito. Una ay maging mapagpasalamat sa mga simpleng biyaya na natatanggap natin. Pangalawa ay ang matutunang pagpahalagahan ng bawat patak ng tubig na dumadaloy sa ating mga gripo. At higit sa lahat ay dapat mapaghandaan ang susunod na pagkawala ng tubig sa Papua New Guinea. Hanggang dito na lang ang video ito at sana po'y nakapulutan natin ng aral ang video ito. Salamat po sa panonood. Magandang araw po mga viewers ng Pinoy in PNG. Bago natin ipagpatuloy ang video ay mangyaring paki-like at paki-subscribe po sa channel na ito. Maraming salamat!